But kung di pa mabalik ang Diyos, I believe still gamahan ng Diyos na sustain ka niyo. Amen. Ikaw, ngayon na pastor, siguro gamay na lang gawin. Siguro, ilan na yung mga believers na sustain niyo. From the time of Adam, Noah, mga patriarchs, Abraham, Isaac, or Jacob, grabe ng gawin sa Diyos yung spend niyo. But until now, the same ang gawin sa Diyos. As if wala nakuhaan, as if wala na ninyo saan ang gawin sa Diyos, panayin na po ang gawin sa Diyos, kaya mo sustain sa nagpusan natin. Kung sa kanatong problema mo, kaya sa big God, mas bigger God, ang Diyos na kinagalan mo. Yes, with the pastor, nagpa-persecution ako. Yes, the bigger God, na kaya mo sustain mo. Amen. And the powerful Savior from our enemy. Dako ang Diyos, hindi kamahalan ng Diyos sa kinagalan mo. Hindi natin kaya matungkad. Grabe ang pagkawagin mo lang una-unaon. From the time nagluwas ka sa Ginoo, until now, siguro naibasa nyo, 20 years, 30 years sa ministry ng pagkanaluwas. Hindi lahat ng experience. Grabe na ang mga gahom sa ginawa experience ninyo. Yet, makadugay na magkadugay as the years add up, ang gahom sa ginawa still sufficient yakin para sa inyo. Enough yakin na mo-sustain ka ninyo. Pagod yung sa book of Matthew, ang iyang division sa mga apostles. Ngayon siya, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Even though magunaw man, mas pinakaka-end sa kalimutan or the end of this world, yet our God is there na mag-sustain ka nimo, mag-upon ka nimo ang kadatan. Kung nagigalabat mag-uolig soon, na nagagaman ng Diyos. And that's one of the recipe na kinahanglan nato nga atong i-realize dapat that natin gamanan naman. Glory to God, we have a great God. Amen. Dahil gamanan ng Diyos na mag-sustain ka. Ang iba siguro ng kanyang experience. But sooner or later, I believe God will let the experience kung sa gamanan ng Diyos. And personally, I could say this. Sa akong kinabuhi, grabe ang gamanan ng Diyos. Many times, hindi na nyo maisip, kaya ba nyo? But yet, na Diyos dahil ang mga sila, just keep on, padayon na. Para sa ano ba church, just keep on, padayon mo ta. Dagan na ng ubiyak, dagan na ng hundang, dagan na ng talikod sa tuwa, ang iyong antig-soul, ang Diyos na nagluwas ka mo, ang kamahanan ng Diyos na nagluwas ka mo, kailan ba? He will never leave you. Di ka biyak sa Diyos. Amen. We have a powerful Savior from our enemy, or from their enemy. Nasa ligaman na manilos. Now I will close this last one. Right recipe for retaining a savory church. We have a rightful conversion of their soul, exact heart of their affection, consistent revival of their lifestyle, intense integrity of their treasure. We have the powerful Savior and their enemy. And the last, ating sa book of Acts. Acts chapter 2. Verse 47. Nasa Bible, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Kaya lang sa 2 verse magwa, praising God. It means pinadayo, pinatuboy ang Diyos. Now the last point na may paabot is they have an excellent throne for their deliverer. They have an excellent throne for their deliverer. At nasa lindot nga puno sa Diyos ngani. That's the reason why nagsustain ang Diyos kapag ni is because He has the right throne in this earth. Ang Diyos ang ginatubo ni. Hindi ang tao, hindi ang pastor, hindi ang mga men of the church, the women, but ang simbahan ngani. Walay lahat na nagtuloy, kundi ang Diyos na nagluwas sa atin. I always like that reason nito sa itong altar. Thou art worthy. Thou art worthy, O Lord, to receive glory. Amen. Amen. No one of us is magatakos ng mga. Walay takos sa ato. That's the very reason na makita natin anong ginasustain sa Ginoo, anong ginabless sa Ginoo kay nganahan. He has the excellent throne in this church. Kasi kami ang throne in our preaching, in our hearts, in our hands na kinahin nga ang Diyos pinag-una na itong simbahan namin. Nang walay lain dapat panahon itong simbahan, kundi ang Diyos lang. Nasa itang mga trono dito. Muna sa simbahan ko sa Jerusalem Church, they praise not men, they praise not people,
but we praise God. Dapat kita igsuon po tulay langit tuloy. Yes, tinuod man ay mga accomplish ninyo nga dapat i-commend. Basta kilang di mo matuloy. Dito na itong paabot sa Diyos ng Jesus Christ. Ang Diyos mismo nun, well done, sister, or well done, brother, thou good and faithful servant. Ang Diyos mismo mag-ingon sa imo, and that's why kinahanglan, every accomplishment, maglakot ng ulo, every performance, na mag-perform para sa Diyos, dapat mas mo nagmul sa Diyos, mahimo na rin tanan. Wala tayo mahimo, hindi sa Diyos. To God be the glory. It is Diyos na ang namin, abot ng 27 years. Yes, Lord, grabe ang sakripisyo sa mga members. Grabe ang suporta rin. But that's because of the glory. Ibalik mo, it is ang punto na ating ibalik ni Maya tungkol sa Diyos. Ayaw ang una sa nasilang, di na yung mahangkot karon. Dapat ihatag mo sa Diyos na ibalik sa Diyos. Kaya ang Diyos magpanalangin. Kaya asa man ang Diyos magpuwag po mga glory niya. Kaya Diyos karon unto Him. I would like to read this verse. This verse chapter 3. Gusto na po na makuha na praise. In His Bible, unto Him be glory as on in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Walay lain sorry ang pag-imay ng simbahan, that glory and honor is only due to God. Para sa Ginoo ang punta. That's the reason nga napadayon ng simbahan. Kaya ang simbahan nga niya, walay lain ng tuloy, kundi Diyos. Every time at the English conference, wala nagpasgarbo ang sinunod Diyos. Kami lang maayo, but because we have a God, we are serving. Amen. Ay, Diyos na ginagawa. Every accomplishment I never hear na magmayabang ang pastor ito. Kung siya dalag ito, maayo kung mo discard. Never natin matungog. Kaya nga naman, He is emphasizing to us na ang trono dapat rin sa simbahan. Walay lain magpuyo sa trono ng Diyos lang. Amen. Kaya dapat ang Ginoo. Sumuna kita igsuon, mga magtotoo, nga nung maging lindot ng mga simbahan, maging savory ang simbahan ako, maging blessed ang simbahan, if we have a right conversion, ang kasing-kasing mo na kusunod, tamang kasing-kasing mo, and malayo na revive sa kagustuhan ako, and we are honest by pressure, and we have a powerful God, and He has the right from His word, and there's no reason nga ang Diyos dili mag-sustain ka. There's no reason nga dili maging malit na ang Diyos sa ato. You remember the Laodicea Church? Kumbaga, spiritually speaking, ngayon ang Ginoo, nga thou art lukewarm, and yung sa rin, ang masama, I will spew thee out of my mouth. It means iluwak, or kumbaga sa term ng mo, kung once iluwak mo, it means yun, wala ka na ganahan. Now, I would like to emphasize it also, kumbaga i-connect na muna, kung kita na mga igsuon sa pagtuo, pag kita at ubangan sa Diyos ang atong simbahan kaaya-aya, atong simbahan na ilasa, every time we serve God, atong hinumdumon na maningkamot tayo to be a sweet-smelling savor to God, pag dili ang Diyos malipay, so grabing hagod ni Budri, grabing sinot mo, maningkamot at amang-amang, pag dili sweet savor ang ihatag mo, para sa Diyos, it means di yapon niya madawa. Unang importante na igsoon sa igurit na dapat. Kung sa manay mong ihimo, dapat na ilasa. Kung kita mo ganit, practically speaking, kita nga tawag ito namin buhay kami. Pag wala na ilasa, pag kami kita ginahan. I believe ang Diyos ko, dilipod sa ganahan sa pag-alaga na ito mawalay na rin. That's why kinahanglan kita na simbahan magpabilin ang pagkalamin na ito. Ipabilin ang pagkanindot ng mga simbahan. Yes, mabuk ko man ang daghan mga katigan. Let's retain that na mabuk ko man ang 30 years, 40 years sustain ka sa Diyos. Ipabilin ang gabing son na maging savor ka na simbahan. One thing I will close with this. Nga, usa kabutang na makita na ito nga kumbaga ato mo na unahon yun sa mga kita ng mga reference ng pastor and including the office. Kung atong tanawin ko ng mga forefathers na ito, nganong nagpadayon mo sila. Ngayon gamit masuwa kung sa panahon, kumbaga, nganong uban mo kung real magpadayon mo yun. Kaya nga naman, sa nakita na ito, kaya nga naman, pagwan, focus ka sa Diyos. Pagwas ang Diyos na ginatanaw niyo. Regardless kung sa problema na sa sarap na sa ibutang sa kaaway na kanin mo, once focus ka sa Ginoo, ngayon makapadayon mo ka, there are pain and agony, grabing static nila, yet ang ginatanaw
kinahanglan natay lasa. Ang paging lasa natin. Nang tunay ka na ang Matthew, makita ko ng asin sa kalimutan. Asin kita. E kung wala na tayo lasa, ito ngayon kayo, that is good for nothing. And one thing I learned about salt, ang salt food, during sa una, di pa uso ang mga technology, nga asin, like mag-preserve sila ito ka, natin typical dinadili, I believe, kapalo siya sa mga preservatives o isang contents asin. Ang asin sometimes ginagamit nila para hindi madalawang daot ang mga pagkaot. Diba? And I believe this sa kalimutan, grabe ang distraction sa padala sa kaway. And that's why ang aking pag-alaga sa inyo, sometimes it will be ruined by the devil. Sometimes hindi mahinong-hindot para sa Ginoo. But pag nanay asin, it will be preserved by God. Magmahingon ang Diyos, hindot na pag-alaga sa inyo. Kaya nga naman ikaw naman ito, ikaw ang simbahan, yung sirada Savior, na magkawin sa Diyos. Napay lasa. Ayaw tubuti nga ikaw yung soon na maabot ng panahon na wala na lasa. It means na di na kamakustan sa Ginoo. Sometimes we will feel, sometimes kung magamit pa sa Ginoo, while we have the time to rin magamit pa natin, hindi natin ihikaw sa Ginoo na magamit pa natin. Kung ang Diyos magani, wala nag-ihikaw, wala nag-disregard na mahimos siya mabahin sa itong kaluwasan. Kita patang natin ihikaw sa Ginoo na magamit pa sa ipaniwalaan. Dapat mas angayan kita ikson. Dapat kung gusto ka ma-preserve, ma-retain natin ang pagiging savory natin na simbahan. Mga migsons, kadto, padayon ng ta. Kaya nga naman, na ay Diyos nga nagtama, padayon ka natin. Regardless of all the problems that we have today, na ay Diyos na kaya mo sustain kami. Amen. Panayon ng Diyos, ang balik ang himay sa Ginoo, balik ang panahon, sa Manes.